Sir, bakit yung pinili magturo ng Filipino? At tingin ko, importante para sa Atenista na marunong siyang makipag-usap sa mga taong nagsasalita ng Pilipino. Sir, as a medium instruction, anong mas gusto mo? Filipino o English? Basta ako, kamakailan lang, ang nagsabi yata si Isagani Cruz. Sabi niya, kahit ano naman sabihin nating medium of instruction, Filipino o English, ang totoong medium of instruction, Taglish. Kasi yun yung sinasalita ng mga tao, ng mga guro, ng mga estudyante. Tapos, parang instinctively, yung mga guro, alam nila na mas maintindihan ako kapag ginamit ko yung wika nila. At yung wikang yun, hindi purong Pilipino, hindi purong English. Nagturo ka ng science ng mga konsepto sa science na isasalin mo pa. Diba? Halimbawa, yung SIDHI, yung business cell, diba? Parang, sige, hardcore yun, diba? Tapos, siguro, para sa mga taong wala talagang exposure sa English, makakatulong yun. Kasi yun yung wika nila eh. Yun yung wika nila. Kaya lang, sa mga taong katulad natin, lalo na mga Pilipino, bilingual tayo, parang baka nga yung bilingual education yung pinakabagay. Tapos halimbawa, magtuturo ka sa Cebu, dapat mag-Cebuano ka. Pag magturo ka sa Ilocos, kailangan mag-Ilocano ka. Diba? Kaya ako mismo, kahit na Filipino tinuturo ko, hindi ako hardcore na dapat Filipino talaga yung medium of instruction sa lahat. Kasi nga, kailangan mong gamitin yung wika ng kausap mo. Isa yun sa mga prinsipyo ng komunikasyon. At yung wika ng kausap mo, minsan Filipino, minsan English, minsan Taglish, minsan Bicolano. At kung ano yun, pupunta ka doon. Kung magaling kang guro, pupunta ka sa gagamitin mo kung ano yung wika ng mga estudyante. Sir, di ba, masabi nyo bang yung pinaka-pundasyon ng Pilipino hindi pa ganun kalakas kaysa kagaya ng ibang bansa, yung mga pangunahing lingwahe nila? Kagaya ng Amerika, China, talagang magaling sila sa Japan. Oo, kasi din, iba talaga yung kasaysayan natin, di ba? Nagkaroon talaga ng panahon na Tagalog tsaka Spanish yung sinasalita sa Metro Manila. Pero Metro Manila lang yun, ha? Hindi nawawala yung mga iba pang wika. Yung mga Bicolano, Cebuano, ganyan, hindi rin nawala, ha? Okay, katulad ng Tagalog, hindi rin nawala. So, yung Filipinong sinasabi natin na hindi matibay ang pundasyon, yun yung Filipinong pinagalo-halo. Na may mga kasamang Kastilang salita, na may mga kasamang salitang lasagna pag tinignan mo yung UP Dictionary. Di ba? Kaya, yun yung hindi matibay. Kasi pinagalo-halo siya eh. So, hindi talaga siya matibay dahil, kumbaga, nandun siya, hindi siya yung pundasyon. Siya yung nakatayo sa mga pundasyon ng mga naunang wika. Okay, pero kung sinasabi mong yung Tagalog matibay yan. Punta kang Batangas, lahat ng tao doon nagsasalita ng Tagalog. So, pumunta ka ng Cebu, lahat ng tao nagbibisaya, nagsibuan. Yun yung mga matibay na wika. Yung wika na hindi nagbago. Yung wika ng mga tao mismo na yun yung pang-araw-araw nilang buhay. Yun yung nagpapaliwanag ng pang-araw-araw nilang buhay. Ano masasabi niyo sa mga Pilipinong hindi pa ganun kagaling sa magaling magsalita ng Filipino? Hindi pa mas ganun sanay kagaling. sa English o sa ibang lingwahe? Yung mga pinalaki sa English. yung anak ko ganun din. Pinalaki sa English. Pero, yun, tingin ko, yung anak ko, halimbawa, nauna kasi siyang matuto ng English dahil nasa play school siya nung natuto siyang magsalita. So dahil doon, tingin ko, napakadehado niya. Kasi, ang laki-laking porsyento ng mga taong makakasalamuhan niya sa buhay niya, Tagalog yung sinasalita. Filipino yung sinasalita. Filipino yung paraan para maabot mo sila at para magpaabot ka sa kanila. Kaya sobra siyang dehado. Yun lang. Tingin ko napaka-practical na matuto ng Pilipino lalo na kung Pilipino ka. Parang hindi na siya pride kung ano man. Kahit na proud ako pero sobrang practical na matuto ka ng Pilipino kasi Pilipino yung sinasalita ng mga kausap mo. Sir, hindi ba pag marunong mag-Filipino, pag magaling ka sa Pilipino, gagaling ka sa lahat ng aspeto? Pag magaling ka sa Filipino? Hindi. Pag magaling ka sa unang lingwahe mo, madaling gumaling sa mga ibang lingwahe. So, ano yan? Pinatutunayan niya ng mga pag-aaral, mga statistika. Yung mga sa second language teaching,
yung mga tinuturuan ng Ingles, mas magaling, mas mabilis matuto ng Ingles yung mga tao na magaling doon sa una nilang wika. Espanyol man yun, o Tagalog, o kung ano man. Kaya, mahalaga rin yung Pilipino kung yun ang una mong wika. Mahalaga na maging dalubhasa ron para maging magaling ka rin dun sa ibang wika. Pero sa English, can a Filipino act effectively in the global perspective if the only language he knows how to speak is Tagalog? Sa globalisasyon kasi, di ba, lumaki yung market. So, ang dami mong kalaban. Pag marami kang kalaban, may dalawang importante. Una, kaya mo silang kausapin. Or marami kang kasama, o marami kang ka-deal, di ba? Una, kailangan kaya mo silang kausapin. Kaya baka importante na matuto ng English. Baka importante matuto ng Chinese. Dahil dun sa ano na yun, sa bahaging yun. Kailangan, alam mo kung paano sila kausapin. Pero, nagiging mas mahalaga tuloy, dahil ang dami-dami nyo, nagiging mas mahalaga tuloy na unique ka. Na bukod tangi ka. Meron kang mako-contribute. Kasi kung ang kaya mo lang i-contribute, yung galing mo sa English, marami akong kayang kunin na magaling sa English. Pero dapat ikaw, magaling ka sa isang bagay, may alam ka na isang bagay, nanggaling ka sa isang lugar na walang ibang taong nanggaling doon. Kaya importante yung sariling wika, sariling kultura, sa globalisasyon. Lalo pang dapat paigtingin yun. Kasi yun yung contribution mo sa globalization. Diba? Kasi kung magiging katulad ka lang lahat ng iba, edi kukuha na lang ako lahat ng iba. Lahat ng iba na yun. Bakit ikaw pipiliin ko? Kasi Pilipino ka. Kasi may experience ka na ganito. Kasi meron kayong words na ganito na wala sa ibang wika. Kasi meron kang pinanggalingan na isang lugar na ganito na dun lang natatagpuan yung ganitong klaseng unggoy o na ganitong klaseng tanawin. Dahil dun, sa pinanggalingan mong yun, sa kultura mong yun, sa relihiyon mo, sarili mong relihiyon na bukod tangi dahil Filipino Christianism, kaya ka nagiging valuable sa global community. Kaya, dalawang bagay yun. Kailangan, kaya mo silang kausapin, kaya mo makideal sa kanila. Pero at the same time, kailangan unique ka. At isa sa mga nagpapa-unique sa'yo, lalo nagpapa-unique sa'yo pag Pilipino. Uwi ka.